This program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Term Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieros Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samiria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Okay mga tugang, maray na aldaw po mga sa Indigo Boss. Maray na aldaw, probinsya ng Sorsogon. Asin maray na aldaw, world or buong mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating programang Issue Ora mismo ngayong araw na ito. Miyerkules na naman mga kaibigan, magsama-sama tayo sa ating regular na programang Issue Ora mismo. Samahan niyo po ako sa pagtalakay ng mga kaganapan sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Sa lahat ng nakatutok, magandang umaga po. Sana huwag kayo magsawa sa pagtutok sa ating programa. Dito lang po sa nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon, ang Bicol TV Sorsogon. Tayo po ay nagpapasalamat sa buong board member ng probinsya ng Sorsogon sa pagbibigay sa atin ng komendasyon. Isa tayo sa napasama sa bigyan ng komendasyon sa ginanap na May 12, 2025 midterm election sa pakikisa sa pagbigay ng serbisyo at pagmonitor ng maayos at mapayapang eleksyon ng nakaraang May 12. Base sa isang resolusyon, kasama ang media, ang COMELEC, ang PNP, at iba pang ahensya na talagang nakiisa at tumutok sa naging mapayapang eleksyon dito sa ating probinsya ng Sorsogon. Again, salamat po sa buong board members ng Gunang Panlalawigan together with our Vice Governor Junjun Escudero. Salamat po. Sa mga kaganapan dyan sa labasan, ang tabayanan natin sa mga may init na issue dyan sa ating mga issue sa labas. Na kung saan ngayon po ang mainit na usapin yung talakayan tungkol sa impeachment ni VP Sara, kung saan isa sa highlight yung mga atat sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasi sabi dito
baliwala sa akin at hindi ko pakikinggan o susundin sino man pro-impeachment o pro-Sara. Sino mang anti-impeachment or anti-Sara, wala akong pakialam sa mga yun. Ang susundin at susundan ko ay ang batas at konstitusyon. Ang rules ng Senado at ang impeachment court titiyakin kong parehas, kapani-paniwala at gagawa ng hustisya ang proseso na walang pinapanigan, pabor man o kontra dito. Yan po ang pahayag ni Senate President Chis Escudero. Okay, kaya yung mga atat daw sa pag-impeach kay BP Sara, antayin nyo naman na yung takdang panahon para at least hindi ganyan yung yung magiging takbo ng gagawing impeachment. So, antayin na lang kung ano ang dapat, wag yung atat na atat. Diba? Kasi mahirap pag minamadali, para siya ng kanin. Pag minadali mo ang saing, minsan hilaw. Yan. Yun na ini ang pigsasabi ta mga tugang na slowly but surely. Ang tanong ngayon, may impeach ba si BP Sara o hindi? Itutuloy ba ang impeachment? Kasi as of now, may naglalabasan na 11 na senador ang nasa panig ngayon ng ating Vice President. O paano na lang pag hindi na ito mangyari? Diba? Di wala na tayong parang babaliwala ang magkano yon yung confidential fund. Pagka hindi na natuloy ang impeachment, babay na tayo sa confidential fund na pinagtatalunan natin. Di ba? Sa mga nag-aantabay, parang wag sana magkaroon ng lutuan. Pero di ba sabi naman ni Senator Chis, walang magmamando sa kanya. Walang magmamando sa kanya pagdating ng usapin sa impeachment. Kung ano yung batas, yun ang susundin niya. Diba? That's ito yung may paninindigan. Paano kung tanggalin si Senator Chis bilang Senate President? Okay lang yun, basta siya nanindigan sa dapat panindigan. Nanindigan siya sa dapat na panindigan. Wag yung sabi nga, wag yung didiktahan, wag yung may pamumulitika. Dapat yung nandun ka sa may paninindigan. Wag yung sabihin nila okay lang yan, basta may happy tayo or meron tayong sabi nga paghahati-hatian. Okay lang. But this time, ang paninindigan po ni Senator Chis is sundin ang batas. Kung ano ang nasa batas, yun ang dapat sundin. Wag yung susundin mo yung sariling kapritsyo or susundin mo yung kung ano lang yun dinidikta sa'yo ng kapwa mo politiko. Diba?
ito ang dapat na maliwanag na dapat gawin kung ano man yung pinaka desisyon. Yan na ang yan, di ba? Dapat yung sinasabi natin na ito na siguro yung sinasabi natin na daan ng pagbabago sa politika. Kung talagang ang ating Senate President manindigan, itong ating Senate President manindigan sa batas or sa kapwa niya politiko. Diba? Manindigan na po tayo ng dapat nating issue pagdating sa usapin ngayon sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. With all due respect mga tugang, sa araw kaini na usapin, ang satuyang senador na si Senator Chis Escudero dakol ang nagsasabi na pwedeng maging giya na ini sa pagkatanggal niya bilang Senate President. Pero maliwanag na nanindigan siya na dahil siya mapadara sa kung anuman na pagsulsol ini na mga atat na ma-impeach si VP Sara dahil siya mapadara ka ini. Susunodon niya ang batas. Kung ano ang batas, iyo ang dapat sunodon. Which is right. Para sa man po yan, kang usapin kang SKN barangay election, ngunyan na December, kung madadagos ba o dae. Madadagos ba o dae ang election ngunyan na December para sa SKN barangay. Kasi depende da ayan sa kamera kumapasar sinda nin sarong resolusyon kung mapasa sinda nin sarong resolusyon na ipagpaliban, which is kung ipagpapaliban yung mga tugang sala na sa dalagan nasa batas iyan na dapat magkondukta ng eleksyon ngunyan, which is wala man po nin mayor na rason or kaulangan na dapat ipagpaliban or ipostpone. Diba? Wala nin rason. Unlike before, na dapat nagkaigwa ng eleksyon ning 2021 dahil po nadagos dahilan sa tinama kita kan pandemya. Tinama kita kan pandemya kaya dahil na diretso ang eleksyon. Nag-21 dapat dahil po nadagos pinagpaliban nag-22 hanggang nag-23. 'Di ba? 'Di ba?
kang 2023 nagkaigwalang ning eleksyon. So patunay ini mga tugang na may rason that time nata kang 2023 lang nagkaigwa ning election, supposed to be dapat 2021. So this time may mandato na po na magkondukta na ning eleksyon. This coming December 2025 na dapat nga ni kuta last year pa ini ta every 3 years baga 18 nagkaigwa ning eleksyon. 19, 20, 21. After 21 naman, igwa naman dapat ning eleksyon na 2021. Mabilang ka naman tulo, 21, 22, 23, 24. Dapat last year. So, masyadong na-advance na ini or na-move na ini na 2025. Ngunyan, day po ning rason para i-postpone pa ini. Kung susunod ta ang batas. Kaya maliwanag po na sa mandato kan batas, magkaigwa na dapat ning eleksyon ngunyan. Bako na po ini dapat mandato kang kamara. Dahilan sa ini batas, bako ining resolution or ordinansa na pwedeng amyandahan. And pagsasabi tadigdim, pwede ini itugot kang Korte Suprema kung igwa ki mayor na rason. Alaga da imaning mayor na rason, kaya dapat ini na madagos or idagos na ini na eleksyon kan SKN barangay election. May mga iba dyan na pagsasabi ta na alumpihit na. Alumpihit means gusto na ng gayon magdaralagan. Gusto nang magkarandidato. Lalo na ang pigmamanaw kan mananggana na mayor, lintiasan, paurunahan na sa harong kan mayor ninda, tama pa endorsar. Paurunahan na nin siripsipan. Nga ni sinda ang tauan ning basbas daa. Tampaghuna kay ni ng mga tao niya to, mga makandidato sa barangay, paurunahan sa mayor na mabasbasan din sinda. Tabad ang paghuna kay ni mga obispo ini na mayor. Tap daralagan sinda tama pabasbas. Sus ka mga daing supog. Hindi nga ni makadungaw sa simbahan. Hindi nga ni makapanguros pagtangod sa simbahan. Pero pag abot duman sa harong kan mayor, harataason ang liog para mapansin kang mayor na yaong sinda na sinda ang basbasan. Taang paghuna sa mga mayor, mga obispo na makadukot lang sa laylayan kang abito, magkakaigwa na sinda ning pag-asa na iyo ang basbasan na magdalagan bilang kapitan sa saindang barangay. Pera de los obos, pero haros gabos, yan po ang nahiling ta na sitwasyon sa ngunyan. Nagpapairenyutan kung sisay ang bibindisyonan sa inda. Igwa dyan na naglilibot na ngani, ta nagkukuha na ng mga kapartido niya, mga kagawad. Biruin mo yan. Maduman na kung sain, nganing ang isip kay ni, ako na ang basbasan. Or dahil pangalit siya nababasbasan, nagparaikot sa barangay niya, ta nagkuha na ng pirabay ang kagawad, harold sa barangay, 7-8. Nagkuha na ng mga kairibahan niya, nganing darahon duman kay mayor. Nganing ipahiling na kompleto na kami, mayor. Basbasan mo na kami.
Iyan po ang marauton na sitwasyon. Ha? Yan po ang marauto na sitwasyon na imbis ng hagadon mo na suporta hali sa mga konstituentes mo na ikaw ang tawaning mandato sa pagkapitan, nagdalagan ka dito sa mayor. Nabagang paghuna mo amoy tumapagana sa imo, dilain ang konstituentes mo. Sus, marasa pa. Morning po sir, have a beautiful day. From Sir Lito Legaspi. Morning man kay Buddy Duca, sabi niya, idagos na ang barangay election para makagraduate na pagkakapitan ang BFF ni Edna Kaki Mansera. Sisay ini. Ang BFF ni Kaki para makagraduate na daa. Ang aram ko ang BFF ni Kaki na kapitan si si Sebay ito. Si Cap Melvin. Oh, mag-graduate na si Cap Melvin. Si Cap Sami Realuyo, sarong term pa man lang. Baday si sa inipig mention mo. Sabi man, good morning man kay Papa na Maki pa, kumis pa. Adeha. Sao Pedro Ordep, it means he, by saying that he washed his hand of Jesus' execution. He cannot exclude himself from Jesus' death, crucifixion. He fully took part May 16, 2025. Niyan, tinagalog ni Papa Maki. Sabi niya, maski si Poncio Pilato naguhugas kamay, dili man gihapon niya mahali ang katotohanan na parte siya pagkapako ni Jesus Christ sugad manson sa Senate. Baulinti gyud mga tirada ni Papa Maki ha. Si gusto sabihon pero san kanta Papa Maki na hawak kamay, igwam pala nin hugas kamay. Ano ang ginamit na sabon? Safeguard o kamay? Ubaad man Nana ito? Perla. Happy watching man sa sakuyang classmate sa high school, si Ferdinand Galvez Saklayan. Classmate ko po yun kang high school sa Quirino High School dyan sa Project 3, Quezon City. Ngayon, nasa Bataan. Si classmate Ferds. Happy watching man po kay Sir Carlito Fortuno. Also happy watching kay Papa Dondon Arellano, ang super bait at masyadong mapagbigay na barkada natin. Sabi nga nila, kung kailangan mo ako. Yan ang mga kanta ni Dondon. Pag kailangan ninyo, nandyan lang si paring Dondon Arellano. Happy watching man po kay Vice Mayor Ramon Espela kan Santa Magdalena. Di ba? Shout out kay Kapitana Tatduana kan Barangay Talisay, Sorsogon City. Keep it up the good governance dyan sa barangay mo, Kapitana. Gusto mo sabihin, bako man badi ang best friend ni Kaki, si Kap Duana. Kaya para first time pa lang si Kap. Oy, good morning pa po kay Madam Cristina Encinas Duran. Ang agumpokan sa tuyang barkada na abangan nindo sa pagbabalik sa telebisyon, Mr. Jovic Duran. Ma'am Katay, good morning po. And sa mga gusto pala mainit ang panahon, mainiton ang panahon, gusto nindo mag-relax, kan sa indong pamilya, magpasiring lang dyan sa Christina's Resort and Hotel. Located at Ginlahon, Barangay Ginlahon,
Sorsogon City. Ayan, nakita nyo sa TV, ano? Kaang Cagayan ng Kang Cristina's. Di ba? Fresh na fresh. Cristina's Resort and Hotel. Located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. Okay? So, yun ang pagsasabi ta mga tugang na this coming barangay election, duman kita maghagad ning sign sa mga kabarangay ta. Mag-ikot-ikot kita, kuwaon tampulso ninda, na kung ako dalagan, kumusta po, tatanggapon daw niyo ako? Bako itong nagpaparunahan na kamo, ningtaan ng mga tirada nindoy na. Paurunahan kamo sa mga mayor, na matawan kamo ng bendisyon. Minsan nga dyan, di pa nga nakapanghimutaan mayor. Yada na kamo naghuhulat. Kaya basi nga maunahan kitang kalaban ta. Didi po nangahulugan na pigsasabi ko na kung arukan maging sistema, i-abolish na ini na eleksyon kang barangay SNSK. Ta kung arukan ang sistema ta, duman kita madalagan sa mayor na mapabasbas kita na mas nga siguro sa sarong bulan di ka makasimba dahil sa sasamba mo ang mayor. Ikaw po ang kandidato na waraan ng gayud kamutang-mutang pag-arog kaya ang tirada mo. Wara kamutangan ang pagkatawo mo. I'm sorry to say this, pero arog kayan ang magiging sistema na kung sa pagkatawo mo, wara kang tiwala, may tiwala ka lang sa mayor mo, ayaw na. Kaya naisip mo, ang mayor mo ang makapagana sa imo, ayaw na. Baad mangyari pa kayan, ang mayor mo pa ang hanapon ng kapitan sa barangay na nasasakupan mo. Kung manggana ka bilang mayor, kung manggana ka bilang mayor o bilang kapitan sa barangay mo, kada desisyon mo, masabi ka nguna, ikonsulta ko nguna kay mayor. May problema sa barangay, magbalikan na lang kay makonsulta pa ako kay mayor. Araw kayan ang magiging sistema. Kaya, mapasayin pa kita kung araw kayan magiging tirada mo. Mapasain pa ang mga konstituentes mo. Kung kada bes, makonsulta ka sa mayor mo. Nawara ka na sa diring desisyon. Wara ka ng sadiri na paninindugan. Pera na iyan, pera ng barangay na dangugta na nagpapaurunahan magpasiring duman sa mayor ninda. Nganing tawan daa ning bendisyon. Nganing tawan sinda ning go signal. Na sinda ang bendisyonan sa pagka kapitan. Sabi pa ni Buddy Duca, ito, shout out sa Prime Water. 5 aldaw ng wara tubig sa Bacol District, Sorsogon City. Ayan, okay? So, bago kita magpadago sa tuyang programa, ining isyo ora mismo,
konting hanap buhay muna. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.
Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, welcome sa Giraray sa tuyong programa. Nagbabalik po kita para sa tuyong ikaduhang kaptang kan programang Issue ora mismo niyan na daw na ini. And sabi nga ni duman sa chat ni Papa Buddy, 5 aldaw na 5 days nang daing tubig sa Distrito Canbacon, partikular dyan pasiring sa Karikaran, Bunga, asin iba pa na barangay sa Bacon District. Sabi man ni Kaki Mansera, ano na tayo Papa Buddy? Bakit namay na naman ang sibilyan? Para sabi ni Papa Buddy, para matapos na ang 3-term kan sa imong barkada, BFF. Happy watching man kay RMG Red Lasay na nakatutok sa tuya si Ma'am Wilma Gonzales, ang agom kan sa tuyang dating barangay captain kan Piot na si Daniel Gonzales. Happy watching sa Indo. Sabi ni Papa Maki, parang dili ata madagos impeachment. Blood bath is waving. Talaga lang Papa Maki ha. Kung day ni madagos ang apudkaan, yan sana. Kaya dapat madagos na daw para ano ba ang bintahe kung ini madagos? Ano ang bintahe sa mga senador? Ano ang disbentahe kung dahil ini madagos? Kung madagos, ano ang bintahe? Kung dahil madagos, ano man ang bintahe? Puro yan may bintahe. Ang sarong bagay, baga man inaadalan ini, ang sarong bagay kung idagos mo, ano ang magiging bintahe? Kung dahil man idagos, so ano man ang magiging bintahe? Diba? Sa mga nagnanais na ini madagos, kung madagos, ano na tayo? Okay, bago yan mga tugang ha. Bago po yan, gawa kitang live report. Hali kay Buddy Nado ka pa dyan sa luwasan. Buddy, sok pa.
Okay, good morning. Tapos tagapagandamay kan issue oranismo. Okay, go si buddy. Okay, pasok. Pinagkumpirmar kakuhapon ni Sorsogon City ni Maria Esther Amor na sa maabuton na Oktubre bubukasan na kasi firman na makakalaog ang mga transaksyon sa Sorsogon sa Sorsogon City Hall na matutuparan dyan sa Barangay Kabitan sa kalabasan ng Federation Road sa Sorsogon City. Okay. Paliwanag dyan sabing opisyal na nasabi na edifisyo iyo ang may total maintain na amount na 300 million na halos sa opisina ka ito ni Senator-elect Tito Soto na medyo nagkaiwangan kay pagkantala nakalimutan sa pagkataon sa karapagatan Sigalauman na pandemya. Kaya medyo naantala sa BSM na nasabing konstruksyon sa nasabing edifisyo sa dahil sa pagsamat ng pandemya kan nakalimutan na pagkataon. Okay. Sinabi pa kan opisyal na sa maabot na panahon na sa Oktubre na sa bulan kan Oktubre 15 taon, maibakwar na nasabi nga City Hall ang mga tao dyan sa dating City Hall pagbuman sa bagong City Hall atin. Ang luma na City Hall na presente gumagamit niyan, iyo ang plano sa lokal na city government sa Sorsogon natin sa provincial government sa Sorsogon na gibuong eskwelahan. Partikular, iyo ang pag-apod na Sorsogon City Community College. Okay. Medyo na pala ang pagkatabi kasi na nasabing na opisina, may na yung man si Nora, partikular ka na sa benepisyo na gabaw na sana or ini pabayaan na sana malapa. So, naisip na inut-inut sa sabing benepisyo, iyo ang gibuong na tanang istilangan na aapo doon na Sorsogon City Community College para sa patuyan na mga ciudadano dito sa Sorsogon. Oo, kaya lang. Nagdagdagan opisyal na dili basta-basta na sabing pagtulog kay sabing istilahan alagad mahagad sa kitabang at yung pagtatabangan ini kan provincial government at yung kan city government para ma-realisar sabing pagtugdok o pagsabi kan nasabing Sorsogon City Community College sa mga maabutin na panahon. So yan ang plano sa BSN ng alagad sa karo-karomang pagtuyak na ito ng Nora ang bago-baga na tagos na tinampo yan sa Barangay Ginyahon, pasipiling duman sa Baton District, yan sa Barangay Sanuan, ang Lusot, na pwede nang maagi kasi na road opening na. Sa So, inya? Barangay Ginyahon, ang tagos kaya tabi din, yan sa Barangay Sanuan, Baton District. Barangay? Sanuan, Baton District. Ang Lusot Igwa na yan sa dyan? barangay. Igwa na tayo SNN. I-confirm lang niya sa Satoya kasubag ko ni Sorsogon PPWH First District Engineering Office Priscilla Ibulan na totoo na may tinampo the road open na ng Kalagad. Sa ganyan, ongoing na nasabing konstruksyon na tipunduhan man kan Department of Public Works and Highway Sorsogon City at in Provincial Governmental Sorsogon. So, tigtukol ini pabilisan ni katukol na tigtukol sa kaya ni District Engineer, iwan may sukol ini na mas o menos nasa 8 kilometers ang distansya kayo ni BSN halos dyan sa Ginahon, pasisiring duman sa Barangay San Juan, Baton District. Sa inaluwas kayo ni sa Ginahon? Ang dinisiyal parte sa may unahan baga sa BSN ka na silahan sa Peralta. Ininamit yung ang tinampo dyan sa Peralta at ang senior high dyan babadlahon. Roger ko lang. And ini sabi kasi, niyo na
Pekto Sirat ang nasabing opisyal na particular si Hibulan na Barangay Road. Bako kami na National Road at sabi man sa ibig paliwanag sa tuya ni na bako ini open pagabot sa klasikan na vehicle. At siyempre, pag Barangay Road na medyo ang distansya lang niya from ang wide niya is nasa 5 meters lang, 2.5 by 2.5 kabilaan. Okay. And ang kapal kang sininto kayo ni Tani Esen, pako siya standard na kapal ni 12 inches. Okay. So, kung pagkakasyon, ang kapal kayo ni Tani Esen, is nasa 10 or 8 inches lang ang kapal kang sininto. Kaya nagpatani na sabi ng opisyal na hanggang light vehicles ka, siguro mga SUV, and bawal ko ini sa mga truck na mag-traverse sa nasabi nga bagong tinampo. Pagpiring dyan sa Bagong District. Yes, magayonin iyan, tabi na development. Kaya lang, anhapot ta kayan. Igwa daw talaga dyan, kung magbabantay. Kaaram ta po ang mga driver, basta may makita na tinampo, rarabasan pirmi. Roger to that, both of the body item na iso na kay District Engineer, inalagat sa mag-masakoy ni District Engineer, na magkakaigwa si Bantay, na pares magayon body item sa may barangay Kapoy, na may parang opisina dyan, ang DPWH, para mag-monitor ang gabos sa mga vehicle, partikular, ang mga heavy na sakyan, mga truck, na nag-aagi duman sa timbangan. Oo. So magbubugtas din si personahe dyan na masabing na entry point o ikahalibig sa Mahamit Highway na malekta para ma-prevent o maiwasan ang paglaog ng mga baratula na sasakyan na kung isipin nila na lusot man lang ngayon kasi ang lawak niya kabila is 2.5 by 2.5 so 5 meters ang wide niya. So, siya ang mga truck kung dito. Pero alagad, ikumpirmar din na dili din sa mga malampas sa tulong-tunilada na pinitulo. Dapat lang. And din na magkakaiba si Bantay na strictly na i-implementar ang paglaog ng mga pinitulo, partikular ang mga baratula na ipupuhidi talaga kada sabing ahinsya, matalaog at dumalga duman sa Bacong District, partikular duman sa Barangay San Juan, Bacong District. Okay. So, yan mga tabi kasi mga nakuha kang informasyon sa Sumapo at sa Bago, alin duman sa opisina ni Mayor Esther Amor at sa Arungman ni District Engineer kang DPWH First District Engineering Office para sa issue. Ora mismo, badi ka reporting. Okay, yan po ang report ni Buddy na. Doon ka pa. Thank you very much po sa live report na itinaon ni Buddy na. Doon ka pa. Dito sa programang issue oras mismo. Ayan na, babadlahon na daw pala yan na San Juan to Binahon na tinampo. Which is magayon po ini. Magayon ini na development na naman. Kung ini magkaigwanan ng tinampo dyan. Burin mo from Bacon going to Legazpi ka. Dahil ka na po maagi ng sentro. Taaramtaman po baga, delikadohon ng paagihan itong tinampo na pasiring dyan sa Manito. Delikadohon pa. Kaya this is the right way na agihan ka mga light vehicles. Ha? Tandaan po light vehicles. Bako po mga dump truck. Tayo na naman ang makaharaot kay ni pagpersahon na naman na agihan. Kaya dapat magkondukta na ning bantay dyan. Asin situit na mag-impose ng penalidad ini mga matagaso na ulo ka mga nagbibiriyahin ng dump truck na kung mapasiring dyan dahil ninda pagpiriton o masabi ay kaya ano ngayon kay may mga naman kung sisi na kontraktor para paagihon bako po araw kayan dapat manindugan kita na pag sinabing light vehicle dahil dyan pwede
ang mga dump truck tayo mismo ang makaraot kayo ni. Okay? So yan po ang mainit na bareta ngunyan, ano? As in ang City Hall gagamito i-open na this coming City Hall building. Ang new City Hall building is gagamito na i-open na according to Mayor Esther Amor sa entrevista kan sa mga lokal na media this coming October. Di ba? Bongga. As in so dati, gigibohon dahil ng Community College, Sorsogon City Community College. Ano pang hinihintay nyo? Maki-join na. So mga tugang sa ngunyan, ano? Inabot kita kan oras kan pamaran sa ito yung programang Isyo Ora mismo. Mabalik po girari kita sa aga, same time, same place, same station. Bicol TV Sorsogon, Maraynaldo po asin Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.